Kamusta nga pala mga paps? Ngayong araw pala, mag-share lang ako sa inyo kung paano i-troubleshoot kapag nagkaroon kayo ng overheat indicator sa sasakyan nyo. Okay? So sa tingin ko, itong video na to makakatulong to in case na magkaroon kayo ng overheat. Alam nyo yung posibleng dapat i-check kapag nagkaroon kayo ng overheat indicator o nag-overheat na yung sasakyan nyo. So pwede nyo ibahin yung pagkakasunod-sunod ng troubleshooting na to kapag nagkaroon kayo ng overheat or nag-overheat yung sasakyan nyo. Okay, so simulan natin to dito mga paps. So ito mga paps, pinaka-basic to. Kapag halimbawa nag-overheat kayo, unang yung titingnan ito. Yan. So basic na basic yan mga paps. Yan. So ayan. Radiator fan. So yung radiator fan, ano yan? Ito, syempre, obvious naman yung word sa radiator. Yung fan na yan para sa radiator. Sa ibang sasakyan, meron niyang dito, meron niyang condenser fan. Tapos yung yung isa naman, merong radiator fan. Sa ito, common na yung niya, yung pinaka niya, yung condenser saka yung niya, radiator fan. Makita niyo sa ibang sasakyan yan. Tapos nun, ang gagawin nyo lang, yung radiator fan, titignan nyo kung umiikot yun. So, paano bang ibig ko sabihin? Halimbawa, gusto nyo talagang i-check kung talagang gumagana yung radiator fan nyo. Ang gawin nyo, i-connect nyo mismo diretso sa battery yung radiator fan kung gumagana. Siyempre, kapag umikot yun, dapat high speed yun. Kapag hindi na umikot yun, wala na yung supply na yung mga paps. Tapos noon, may isa mang paraan, i-disable nyo yung ECT, pwede rin yun. Akala nila, hindi kaya makapag-troubleshoot ng overheat yung ganung scanner. Pwede yun mga paps. Ang gagawin doon, diba gaya sabi ko kanina, pwede nyong i-direct sa battery yung radiator fan, disable yung ECT. Pwede nyo rin gawin, kokontrolin nyo gamit yung scanner na yon. So, may mga video ko ginawa dun pipindutin nyo lang yung high speed or low speed, i-activate nyo lang. Makokontrol nyo gamit yung scanner yung high speed at low speed nung radiator fan. Okay? So, yun ang una yung gagawin. Siyempre, magandang gawin talaga niya pag sira na, palta na. O iba naman ginagawang diskarte dyan, yung tinatanggal or pinapaltan lang yung yung carbon brush. Bahala kayo. So ganun lang yung diskarte dyan. Yung iba naman, akala nyo gumagana yung radiator fan, tapos pag tinuktok, dun gagana yun. Tinotopak-topak na yun mga paps. So kung may budget, maganda, palit na yun. Okay, so unang-una radiator fan, huwag nyo kakalimutan nyo mga paps. So ito susunod. Ayan, init na panahon ngayon. So ito susunod mga paps, basic rin to. Yung yung radiator fan relay, yan. Sa ibang sasakyan, may mga label naman yan dito Makikita niyo sa ibang sasakyan yung radiator fan relay. So dito, yan, may relay yan ito. Yan. So check niyo yan. Yun lang, basic lang yan mga paps. So radiator fan relay. So ito susunod mga paps. Yung coolant leak. Sinabi kong coolant leak kasi ito, kapag naubusan kayo ng coolant dito, yan, nasimot ng coolant yan. Obvious na mga paps. Sigurado yan, overheat kayo. So, yung mga sasakyan minsan nag-auto shutdown na lang, hindi nyo na ma-start, kailangan nyo mang palamigin. Bantayin yung yung coolant level yan. So, yan, coolant. So, yung coolant leak sinasabi ko, yun, marami yun. Pwede sa radiator, pwede sa mga hose. Yan dito, yan. Yung sa upper, sa lower hose, dito sa reserve, sa pinaka-radiator mismo. Pwede rin sa sa water pump, pero mamaya na yun. So yun, kahit simpleng coolant leak lang yan, magkakaroon kayo ng overheat pag kayo niyan, nasairang kayo ng coolant. So ito mga paps, susunod, ito pinaka basic din to, yung ECT or CTS, yung engine coolant temperature sensor or yung coolant temperature sensor. Dito nakalagay yan. Sa ibang sasakyan, dito nakapwesto, nakalagay diyan, nakabaon yun. Sa iba dito, yan, ito banda. So iba-ibang sasakyan, iba-iba yung position doon. So yung engine coolant temperature sensor, siya, kung siya yung nagbabato kung anong temperature ng coolant na nasa loob ng ng makina. Binabato niya sa ECU, tapos sinasabi niya kung anong temperature nito. So yun, double check niyo rin yung ECT mga paps. Madalas naman pag may problema sa ECT, lalabas naman sa sa OBD scanner yan So okay mga paps, ito susunod yung thermostat. So yung thermostat, dapat nyo i-check yan. Kasi pag ito, stock close yan, sigurado, halimbawa hindi na nag-open yan, sigurado mag-overheat kayo mga paps. Yan, thermostat. So mga paps, susunod yung radiator. Yan. So bakit radiator? Yan. Kapag ang radiator nyo, halimbawa sobrang dumi na tas barado na, yan, kukus kayo ng overheat. So check nyo yan mga paps, radiator.
So mga paps, ito yung susunod. Ito kapag ano to, may coolant leak at saka hindi na gumagana yung pinaka ano nito, yung blade nito sa loob. Overheat aabutin nyo rito mga paps. Yan. Yung ano, yung water pump. Yan. Pag hindi na umikot na maayos, yan. Posible mag-overheat kayo. Pakita ko. So mga paps, ito yung ano, yung water pump yan. Kapag ito sumublay ito, hindi na umiikot, yan, posible kayo mag-overheat mga paps. Yan. Tapos ito, ito, yung pinaka-gasket niyan, okay, yung pinaka-side niyan dito. Kapag tumagas yung coolant niyan, yan. Pag naubusan kayo yung coolant dahil dito, overheat abutin niyo mga paps. Yan. Okay, so ito, water pump. So mga paps, recap lang tayo. Kapag may overheat tayo, una yung check, basic na basic, radiator fan. Sunod, yung relay, radiator fan relay. Tapos i-check nyo kung may coolant leak. Yung coolant leak, malalaman nyo naman kung may coolant leak. Makikita nyo nagbabawasin dito, yung below level na yung reserve nyo. Check nyo kung saan may coolant leak, yung hose, yung radiator cap, kahit sa filler neck, check nyo rin. Upper and lower radiator hose, kahit sa water pump, i-check nyo rin yan. Tapos noon, i-check nyo yung ano, yung ECT or CTS. Check nyo yung ano, yung thermostat, baka stock close. Tapos yung radiator, check nyo kung barado. Tapos syempre yung water pump kung gumagana o umiikot to ng maayos. Okay? So check nyo rin baka doon nanggagaling yung leak. So paano mga paps, hanggang dito lang yung video ko. Sana itong video na to nakatulong to in case na magkaroon kayo ng overheat. Alam nyo yung gagawin troubleshooting para maayos yung problema nyo sa overheat, okay? So paano mga paps, huwag nyo kalimutan i-like at subscribe ang channel ko. Paggawa pa ako ng gatong basic na video, huwag nyo rin kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. Paano mga paps, maraming salamat sa inyo.